So ayan, welcome back again sa ating channel mga master, Jelon Motovlog. At sa video ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa driver's license, ang restriction code at ang category nga na bago ngayong 2022. So kasama na yung 10 years at 5 years validity. So samahan niyo ako at pag-usapan natin ito. So ang itatakal natin ngayon ay based lang sa aking pansariling kaalaman, at kung meron tayong hindi nasabing medyo hindi kayo pabor ay comment nyo na lang sa comment section mga master. Alright, so samahan niyo ako at itakal natin ang tungkol sa driver's license ng 2022. Let's go. Bago ang lahat, intro muna tayo. Alright, so ayan mga master, unang topic natin ngayon ay ang tatlong klase ng driver's license. So ang una ay ang student permit, na sinasabi ng karamihan ay hindi daw ito lisensya. Ito ay permit lang habang ikay nag-aaral mag-drive. So pag may student permit ka, hindi ka pwedeng mag-drive nang wala kang kasama na professional o non-pro. So ayun ang unang lisensya natin, ang unang klase ng lisensya. So ang pangalawa ay ang non-professional driver's license. So ang mga non-professional driver's license ay pwede lang mag-drive kung ang gamit nyo sa sasakyan ay private. So hindi ito pwede sa mga kumpanya o halimbawa gagamitin mo sa trabaho. So ibig sabihin na kumbaga ang trabaho mo ay driver, hindi pwedeng non-pro ang iyong gamit. Sa mga driver courier ng tulad ng Lazada at Shopee ay mukhang professional license din ang kailangan nito, kasi pinagkakakitaan mo ang pagiging isang delivery rider. So ayun, ang ikatlo ay ang professional driver's license. So alam naman natin karamihan na pag ikaw ay isang driver ay dapat professional driver's license ang hawak mo. So yun lang, madali ang paliwanag lang nun. Basic lang siya, basic na paliwanag. So sa mga nalilito, pag pinagkakakitaan mo ang iyong trabaho na gamit ang iyong lisensya, ay dapat professional ang iyong hawak. So ayun, kung may dagdag kayo mga master, feel free to comment ang inyong mga gustong sabihin. So ang pinapaliwanag ko dito ay based lang sa pagkakaalam. Alright, ang susunod naman natin ngayon ay ang DL code na sinasabi. So ito dito na pumapasok yung bagong DL code ng LTO. Yung dati 1, 2, 3, 4 kung makikita nyo sa mga lisensya natin, ngayon ay ginawang lettering na. So A, B, C, D, E, meron pang B, E, D, E, may mga ganon. So isa-isahin natin to at kung para saan ba ito. Itong DL code na to ay makikita nyo rin mga master sa likuran ng ating driver's license. Nandoon na lahat. Unahin natin yung pinakamaliit na sasakyan sa motor. So ano nga bang code ang dapat mong i-apply pag motor lang ang iyong gagamitin? So sa nabasa ko, letter A ang DL code na pwede mo lang gamitin ay motor. So pag dadagdagan mo siya ng A1, ito na yung tricycle, tapos multicab, yung mga tricab na bago ngayon parang tok-tok. So ito yung mga pwede mo lang i-drive. Sa drive A, motor lang, single na motor. Tapos sa A1 ay ang tricycle at mga multicab, tsaka mga tok-tok na sinasabi. Nga pala, regardless dun ang manual or kung automatic ba yung motor o tricycle na ginagamit nyo. So may tricycle din na automatic, kasi yung mga automatic na motor na tulad ng mga Wave ay pinalalagyan din natin minsan ng sidecar. So syempre dito pa rin pumapasok yung non-professional at professional license. So kung pumapasada ka ng tricycle, dapat professional ang license mo. Pero kung private naman yung tricycle mo, pwedeng non-pro basta hindi mo siya pinagkakakitaan. Kung halimbawa pansundo mo lang. So ayun, ang kasunod natin ngayon ay yung mga 4 wheels naman. So ang DL code nito ay nagsisimula sa B, tapos B1, B2. So
dito na pumapasok yung timbang ng sasakyan, no. So pwede dito ang manual, pwede ang automatic, so pwede rin non-professional at professional driver's license. Pero kung halimbawa nga yun pinagkakakitaan mo yung pagiging driver mo sa 4 wheels na to, ay dapat professional pa rin ang iyong hawak na lisensya. So ayun, B1, B2 at B ang DL code nun. So yung timbang hindi ko na siya maipaliwanag sa inyo, pero mostly hanggang elf ang pwede dito sa B1, B2 at B. So ayun. So kung nagdadrive nga pala kayo ng motor tsaka 4 wheels, no, so pwede nyong i-apply itong code na to, ang A, A1, B, B1, B2, regardless kung manual o automatic yung inyong sasakyan. Syempre i-consider nyo kung trabaho ba yung pagdadrive nyo, professional dapat. So kung private naman ay pwede na ang non-pro. Alright, so yung mga susunod na code ay C at D. So dito na yata pumapasok yung mga, kung ikaw ay driver ng bus, malalaking truck, hindi pa kasama dito yung mga bumabali, yung mga trailer. So ang kailangan mong lisensya dito ay C at D. So regardless pa rin kung manual o automatic ang inyong sasakyan, pero dito dapat professional ang inyong ang inyong lisensya. So hindi na pwede dito ang non-pro. So ang kasunod natin mga master ay sa mga sasakyang may hila-hila na tulad ng mga trailer, yung mga kotse na may hilang sasakyan ng kabayo, tirahan, yung mga bahay, ganun. So ang DL code nito mga master ay BE tsaka CE. So ang BE ay para sa mga 4 wheels na maliliit lang na tulad ng mga kotse, mga van na may hilang sasakyan din na tulad ng mga sakan nga ng kabayo at ng mga tirahan na yung mga bahay na hinihila. So sa trailer naman ang DL code nila ay CE. So dapat mga professional lang ang hawak ng mga gantong may dinadrive na sasakyan. So dagdag ko na rin mga master regarding naman do sa lisensya ng mga nagpo-forklift, no. May nakasabay kasi ako dati na kumukuha ng lisensya dahil siya daw ay magpo-forklift operator. So ang pagkakaalam ko naman dito mga master, test din ang nagbibigay ng certification or parang katunayan na ikaw ay maalam mag-drive ng ganitong klaseng sasakyan. So dati alam ko may sa LTO din kumukuha nito, pero ngayon parang test na yata ang nagbibigay sa kanila ng mga certificate para mag-operate ng ng mga ganitong klase ng equipment. So equipment na siya, hindi na siya uri ng sasakyan pang lansangan, no. So ayun mga master, hanggang dito na lang muli ang ating vlog. So sana marami kayong natutunan, or kung may iba kayong katanungan ay i-comment nyo na lang, at sa mga karagdagan yung inputs ay i-comment nyo na lang din. So kung may nasabi akong mali ay i-comment nyo na lang din para isagutin ko na lang kayo isa-isa sa comment, no. So inuulit ko mga master, ang pinaliwanag ko ito ay based lang sa aking personal na kalaman, at kung may mali akong nasabi ay pakitama na lang po sa comment section mga master. Alright, maraming salamat muli sa panonood, at kung may gusto kayong itanong ay sa comment section na lang po. Adios amigos.